Alam nyo, nakakabilib din itong si Senador Tito Soto. Akala ng iba, artista lang, politiko lang, pero hindi ito abogado. Pero ang linaw at ang galing ng kanyang interpretation at paliwanag tungkol doon sa ruling ng Supreme Court. Alam po nyo, napakahalaga ng mga desisyon ng Supreme Court, parang batas na yan. Walang pwedeng bumali, walang pwedeng makialam dyan. Kasi wala naman tayo ibang papupuntahan para i-petition sila. Pero dito ho, na sinasabi ni Senator Tito Soto, parang nagmalabis. Talaga hong nasa pawan sila. Nasa pawan ng Kongreso at Senado. Alam nyo, merong co-equal. Executive Department, nagpapatupad ng batas. Kongreso at Senado, legislator, tagagawa ng batas. Hindi ba? Ang Supreme Court, judicial body, iba ho yung trabaho niya. Ang Supreme Court, sila ho yung nagsasabi kung constitutional or unconstitutional ang ginawang batas at implementation ng batas. Lagi nakasalala yan sa saligang batas o constitution. Pero dahil nga ho dito na parang nasapawa ng Kongreso, parang sabi niya imposible nang magkaroon ng impeachment kung ganito ang susundin natin, na pati yung ilang provision daw ng saligang batas ay nasapawa na ng Supreme Court. Abay matindi. Ito, pakinggan po ninyo itong paliwanag ni Senator Tito Soto sa interview sa kanya. Impeachment po. Mga constitutional framework, for example, si Attorney Rene Sarmiento, saying there was a judicial overreach and judicial intrusion dun sa SC decision. Yun muna, SP. You think the same? Tama po ba? Of course. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So, yung mga sabi ko, snippets so far. Okay, apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito o hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. And then, yun nga, binago Binago nila yung, parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap, mas humirap na ngayon. Dati nga madali, sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na tinatawag nilang option 2, na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga, prayer lang, pinorward na Di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because, kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwedeng madaling alisin. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun dun bakit natin pahihirapan yun? Katulad ng ginawa ngayon at tumihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. And that's one. So sabi ko mga snippets pa lang yung nakita ko. Number 2, na gusto kong bigyan ng karangan ng linaw. My position and my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress, hindi sa Supreme Court. Gusto natin baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constituent Assembly. Hindi a Supreme Court decision. Yun ang punto ko. Walang... At hindi po abogado yan, pero number 3 ang kanyang posisyon as Senate President. Tama yan, yung sinabi ko kanina. Ang Kongreso at Senado ang tagagawa ng batas. At sa ilalim po ng saligang batas, sila din ang pwedeng mag-amend ng saligang batas. Doon nga sa 3 pamamaraan. Con-as, con-con. Or yung isa pa, yung People's Initiative.
Ganon dapat eh. Kasi nga ang feeling nitong si Senador Soto sa kanyang nakita doon sa ruling ng Supreme Court, yung trabaho nila napakialaman na. At nagdududa pa siya na yung provision ng saligang batas ay binago ng Supreme Court na hindi naman dapat daw ang Supreme Court ang magbabago nito. Ay matindi po ito. Kung yung impeachment laban kay Sara ay nasilip sa technicality, di siguro pwede rin makita at sandali. Hindi lang technicality itong ginawa ng Supreme Court. Baka nga sila paminsan-minsan ay umamin din ng pagkakamali. Dahil ako naman itinuturing nating tao lang tayo pare-parehas. Ang Korte Suprema at mga maestrado, lahat yan tao lang. Pwedeng magkamali, pwedeng tama, pwedeng sumobra, pwedeng nagkulang. Ay dito po sa isyong ito, ultimong si Sarmiento na gumawa ng saligang batas. Sabi niya overreach daw talaga. Nagmalabis. Sumobra yung ginawa ng Supreme Court. Yung problema mo sa Supreme Court, justices, 70 years old ang retirement na mga yan. Ay mga bata pa yata na dyan. Ang tagal pa niyang bagong magretiro. Kaya tuloy napapag-usapan, sino ba ang nag-appoint yan? Kasi presidential appointees yan. Ay nako, lumalabas pala po na majority o di umano 12 na mga associate justice ng Supreme Court ay appointed by Digong Duterte, former president. Hindi ko naman sinasabing kinakampiyan nila dahil utang na loob. Hindi. Sinasabi ko lang na sila ay na-appoint sa Supreme Court sa ilalim ng Duterte administration. Malayan at bahala na kayo kung ano ang inyong interpretation. Ako nagbabalita lang. Hindi ko sinabi na sila ay nagtatanaw ng utang na loob o pinoproteksyonan ng mga Duterte. Sila ho ay nagtrabaho. Kung anong dating, bahala na kayo. For information lang, dahil naman ang ating laging topic at layunin, mission ko, for information at saka ho, for education. So for your education, sila ay appointed ng mga Duterte. Okay? Kung anong interpretation nyo, kanya, bahala kayo. Pero ako, hindi ko sinasabing kaya sila yung ganyan ang desisyon dahil pro-Duterte sila, hindi naman ganun. Kaya lang, kung nagkamali ang Supreme Court, sino magtatama ngayon? Yan ang mabigat na tanong. Ako din. At ang sagot po dyan, kaya ako tinatanong ko na rin, wala. Wala. Kasi ang Supreme Court, ang the higher court of the land, hindi tayo pwedeng mag-file ng iba pang petition sa ibang court. Wala ng korte, sila ang pinakamataas. So, ang pinakamaganda dyan, baguhin talaga ang saligang batas at liwanagin itong mga mahalagang probisyong ito. Kasi tama yung sinabi ni Soto. Ang impeachment ay pagtanggal lang naman yan ng posisyon kung inaasahan at pinaniwalaang korap, ang aabuso, mali ang ginagawa sa tungkulin. Kasi para matanggal lang yan. At bana siya sa habang buhay sa posisyon. Yun lang, wala namang pagkakakulong yan. Removal at saka pagbabawal sa posisyon sa gobyerno. Yun lang. Kung ganyang kahigpit, ganyang kasalimuot ang issue ng pag-impeach, baka wala nang ma-impeach. Mababaliwala na yung ano na yung accountability ng mga impeachable official. Ay ang mga impeachable official ay superpower po ang mga posisyon ng mga yan. Yung mga constitutional body, 6 o 7 years ang pwesto. Ang presidente, 6 na taon. Ang vice president, 6 na taon. Paano lang kung aabuso? Yun po yung sinasalang-alang dyan. So, maging matalino sa mga reaksyon. Iwasan muna natin ang kampihan. Yung mga kampi-kampi, puro Duterte, saradong isip niya. Wala tayong makukuha dyan.